Hindi na po tayo mag-start. May 100 na nanonood sa atin. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Bato po. Yung notion ni Bato sa Senado ngayong budget hearing, lalo na po nakasalang yung budget ng DND na siya po yung sponsor, ay minasama po nito po ni Tuta Sen, ni Tito Sen, no? Yan, pag-uusapan po natin yan. Isa pa po sa pag-uusapan natin ay eto pong pagka-absuelto. Dapat kanina natin topic to, nakalimutan ko eh. Kaninang umaga, nakalimutan natin. Yung pagka-absuelto po ni Chis Escudero, aba, masama po ang epekto po niyan, no? Kitang-kita po na mayroon pong ang batas po sa Pilipinas ay applicable po sa dalawang uri ng tao. Sa mga mahihirap, ang linaw po ng batas. Pero pagdating po sa mga munyaman, ay pwedeng different interpretation. Yan po ang pag-uusapan natin at iba pa pong mga mabalita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na, okay. Pag-usapan natin mga kapatid, no? Unahin naman po natin kung ano po yung mauuna rito sa ating kodigo. Ayan, ito po ang nauna. Mga mayor po ng Ilocos Norte, umirma po, no, ng show of support. May statement po sila na sila po ay sumusuporta sa kanilang embattled congressman, Senior Deputy Speaker Sandro Marcos. Ito po ang nilalaman, no? We, the mayors of the 1st District of Ilocos Norte, stand together to express our full support for Congressman Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Working closely with him, we have seen how deeply he cares for the people of our district. His help has reached every municipality and city, improving basic services, assisting families, etc., 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 etc. Yan po, nakapirma po lahat po ng mayor ng Ilocos Norte 1st District. Ayan. Alam po ninyo, kung talagang gusto po ninyo na magpakita po ng suporta, kasi po, ang issue po ngayon kay Congressman, lalo na po, no, pinatulan na po siya ng mga Duterte, po, particular si Pulong Duterte, magpakita po ng resibo, no? Matagal na po kayong binabanatan po yung inyong congressman ni dating Governor Chavit Singson ng Ilocos Sur, na dyan daw po sa Ilocos Norte, particular dyan sa lugar ni Sandro Marcos, ay napakarami raw pong anomalya. Dyan po sa flood control project. Alam nyo po, wala na pong epekto yung pirma-pirma eh. Pang Ilocos lang po yan. Ang issue po ni Sandro Marcos, pakatandaan nyo po, hindi po siya simpleng congressman ninyo. Siya po ay senior deputy speaker. At saka siya po ay presidential son. No? Matindi po to. Kung gusto po ninyo na yung magandang pangalan ng inyong congressman, Sandro Marcos, mapatunayan po ninyo na talagang walang anomalya. Yun naman po yung binabato. Hindi naman po yung mabuting pakikisama sa inyo, yung na itutulong sa inyong mga mayor. Yun pong mga binibintang po na mga ghost project, mga flood control project na substandard. Imbitahin po ninyo yung ICI mismo dyan sa lugar ninyo. Ipakita po ninyo, ito po yung mga pinatayo ng aming butihing congressman. Ito po yung mga pinondohan ng aming butihing congressman Sandro Marcos. Kapitbahay nyo lang halos pag nahulog po sa Baguio City si Mayor Magalong. Wala na pong gaganda, no? Ako payo lang, mahilig ako magpapapayo ngayon sa mga Marcoses eh.
Ah, kasi yung very obvious, hindi po ninyo ginagawa. Pinagbibintangan si Sandro Marcos o yung mga Marcoses na dyan po sa Ilocos, may mga ghost project po kayo. Tignan po ninyo sa Davao City. Sangkatutak po ang dumalaw. Nariyan po si Vince Dizon, yung buong team ng ICI, pati po si Magalong na hindi na po ICI. Kusa pong nag-iimbestiga para sa ICI. No? Oh. Ipakita nyo po, imbitahin nyo po si Magalong. Halos kapitbahay nyo lang si Magalong pag nahulog sa Baguio City. Ang laglag sa Ilocos Norte. Di ba? Imbitahin nyo po si Magalong dyan. Oh, punta po kayo. Ituro nyo po. Ito po yung mga magaganda pong flood control project. Kasi po yung Davao kusang pinupuntahan eh. Yun po ang pinakamaganda yung tulong kay Sandro. Ipakita nyo na magaganda yung proyekto niya. Katulad po sa Davao. Ganun po ngayon, pakitaan po ngayon, hindi po permahan ng permahan. Matagal na po yung mga perma-permahan na yan. Kung gusto nyo po talaga, no, imbitahin nyo yung ICI, lalo na po si Magalong na napakagaling maghanap ng gagamba sa Davao City. Sinira po lahat yung kanyang inipon. Yung kanyang anti-corruption sa isang iglap, natanggal nung naghanap po ng gagamba sa Davao. Okay. Real talk po tayo. Real talk na po to. Hindi na po nadadaan sa permahan to. Hindi na po to. Ito, pinos namin. Lahat kaming mga mayor sumusuporta. Natural. Natural. Hindi ba? Pakitaan ng resibo. Hinahanapan kayo ng resibo. Bawat mayor po, imbitahin po ninyo. Ito po yung magandang flood control ng aming Congressman Sandro Marcos. Ito po yung pinondohan niya. Ipakita nyo po, matitigil na po yung mga kaatake kay Sandro Marcos. Oh. Ang importante po, nag-deliver kayo, may resibo. Ito po yung pinaggamitan. Ito po yung dito po napunta. Mali po si Chavit Singson. Paninira lang po yung ginagawa ni Chavit Singson dahil ito po ang katotohanan. Oh, ipakita nyo. Sad to say po, kung wala po kayong ipapakita na resibo o ebidensya na wala talaga kayong mga ghost project at nakikita po namin sa mga picture eh. Panay mga palpak po eh. Hindi na po nakukuha sa paramihan ng pumirmang mayor. Hindi naman po eleksyon yan eh. Binabati ko sa Sandro Marcos, no, na matakaw sa pera. Di ipakita nyo, napakasimple. Oh. Ngayon, pag binabanatan yung mga Duterte, sinasagot nila, nakita nyo na. May resibo yung pinaggastosan sa Davao City. Kayo naman po, magpakita naman po kayo ng ginastos dyan sa Ilocos Norte. Oh. Kung wala po kasi, kahit na anong pirma ninyo, nakatatak na po sa utak namin na kinwarta lang yan ng inyong mga, baka isipin pa, nakasabwat pa kayo. Wala po kasi, the best evidence is the evidence itself. Ang pinakamaganda pong ebidensya, pag sinabi nyo pong matitino ang inyong mga flood control, ipakita ninyo. Dadakdak kayo ng dakdak. Sabi po ni, ng inyong butihing congressman, handa siya. Handa siyang humarap, no? Handa po siyang humarap sa ICI. Wag nyo nang harapin yung ICI. Imbitahan nyo na lang sa Ilocos Norte at pakita nyo yung magagandang proyekto ng ICI. Tapos. Hindi po ba pasimplihin lang? Ito po sinabi ni Charis. Ni Sandro pala.
Let me state this clearly and without hesitation. I am willing to appear before the commission at any time. I welcome the opportunity to shed light on any matter that may assist your review. I stand ready to cooperate, answer questions, and provide any clarification needed to move this investigation forward. House Majority Leader Sandro Marcos. Alam mo, Mr. House Majority Leader pala to, hindi pala simpleng Deputy Speaker. Ang taas na pala ng posisyon ni Sandro Marcos, House Majority Leader na pala siya. Alam mo, House Majority Leader Sandro Marcos, mas maganda, imbitahin mo na lang yung ICI doon sa inyo. Bakit tokis-tokis lang yan, papeles lang yan pag pumunta ka sa ICI. Dalin mo sila, ito, ipapakita mo, ito po yung maganda naming Ghost Project. Ghost Project. Ito po, bura-bura. Ito po yung maganda po naming substandard project. Bura-bura. Ito po yung mga flood control project po namin na Ghost Project at mga substandard. Pakita mo. Bura-bura. Teka, tanong muna. Tanong muna natin kay Sandro Marcos. Yang bang sinasabi mong pagdalo mo sa ICI live? Kasi lahat ng dumalo po siya humingi ng executive session . Para po sa kaalaman ng lahat ay pwede na pong mag-live ang ICI. Ang problema, wala pong pumupunta sa ICI na gusto mag-live at sumusunod po yung ICI. Yan po ba pwede nyo gawin sa Senado? Sabihin nyo po na, pwede ba atin ako sa Senado pero hindi live? O kahit nga kung hindi po kaya dahil nalalayuan kayo sa Ilocos Norte, kahit si Magalong na lang po kasi si Magalong nakarating ng Davao . Punta po tayo rito kay Tito Sen. Siguro mas maganda pakinggan natin to si Tito Sen. SP yung kay Senator Bato lang. Nagpaalam po ba siya na absent siya even budget day? Hindi, walang. He has not gotten in touch with me since the break. Is that okay na hindi niya nadedefend? The chairman, Senator Sherwin Gatchalian, will take over. Yes, siya naman ang chairman mga vice chairman lang sila . What do you make of it, SP, na hindi siya nagpaalam? Pwede po yun, SP? Oh, yeah. Malalaki na sila. It's their own lookout. Absent siya? Yun ang party. Yeah, absent yun. From November 11. Is that okay na hindi nila na-defend yung agency na dapat nire-defend nila? Hindi okay yun. In the first place, dapat hindi mo hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yun kung kaya mo. Sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yun. Especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga . So, I leave it to Senator Gatchalian, who's the chairman of the Committee on Finance. Siya na bahala kung anong gagawin niya. Walang mga sanction for long absences? Wala naman. I do not recall anything to that effect. But I will check. I will look at it. Meron ako mga nami-miss sa rules. Wala siyang hininging tulong despite yung posibleng paglabas ng ICC warrant? Wala. He's not gotten in touch with me from the day that we adjourned before the break. But would we be safer here, considering that you will not allow arrests made in the Senate halls? Your guess is as good as mine. Thank you, SP. Okay, narinig po natin, no? Ito po ay yung makukulit na mga reporter talaga, no? Gustong-gusto nila na umattend
si Senator Bato. Para po sa kaalaman po ng mga makukulit na reporter na si Senator Bato po ay paulit-ulit na si Boying Remulla na may warrant of arrest. Simple lang po yan eh. Gusto ba ni Senator Bato na matulad siya kay Tatay Digong? Wala naman po silang due process dito, no? Hindi naman po, maski po yung Senate President, alam mo tatay yan dapat eh, di ba? Alam mo pag tatay ka at may tiwala sa iyo yung anak mo, nagpapaalam, di ba? Senate President, hindi mo na ako atin kasi bakit kaya hindi nagpapaalam sa iyo? Di mo ba naisip yun? Ama ka dapat. Pag ako anak ko na napunta po na may ganyan po na yung may usapin po siya na wanted o kung ano pa man yung ano, no? Siyempre, dapat humingi siya ng tulong sa akin, di ba? O, tutulungan ko naman siya. Pero ganyan po walang tiwala yung mga senador kay Tito Soto. Wala namang maitutulong, bakit pa magpapaalam? Sa mga reporter po, hindi po ba nyo naiintindihan talaga ang sitwasyon? Si Tatay Digong, hindi po nila pinadaan sa due process. Pagkakaroon pa po, pag wala pa nga po yung yung written eh. Talagang nasa cellphone pa lang po. Pinadala pa lang po through electronics, email o kung ano pa man. Wala pa pong papeles talaga. Napakulong na kagad si Tatay Digong. Hindi na po dinaan sa korte. Kung ganyan po yung uri ng gobyerno na kakaharapin mo, hindi po kumikilala ng due process. Yan, tama yan. Bato is not that stupid. Naisahan na kayo eh. Naisahan na yung kampo ng mga Duterte. Pag pumayag pa kayong mapangalawahan, ibang usapan na yun. Yun po yun eh. Kung naisahan ka na, kasalanan mo yun. Kasalanan po yun ng isa sa'yo kasi unaware ka eh. Hindi mo sukat akalain na hindi susunod sa na hindi po protektahan yung dating presidente. Just imagine, dating presidente po si Digong, si Tatay Digong. Kung yan po ay nagawa sa dating presidente, paano na lang yan sa dating PNP chief lang? Hindi ko po nilalang yung PNP chief In comparison with the former president, talagang mas mababa po yung ranggo. Mas mababa po talaga yung posisyon ng PNP chief kaysa sa dating presidente. Kung kaya pong gawin yan sa dating presidente, kaya din pong gawin yan sa senador. Wala naman pong malinaw na tagubilin yung Supreme Court na hindi nyo po, wala pong sinabi na hindi nyo pwedeng gawin yan. Yung ginawa nyo kay Tatay, hanggang ngayon nga, wala pa rin desisyon ng Supreme Court eh. Ngayon, kung ikaw po ang tatay, ikaw ang Senate President, ang dapat mong ginagawa, humingi ka na ng paglilinaw sa Supreme Court na ang pangunahing layunin mo ay hindi okay. Hindi mo sabihin na hindi okay yung hindi siya dumadalo. Dapat hindi niya hiningi. Hiningi niya yan, hindi niya alam na lalabasan sila ng warrant of arrest. Hiningi niya bilang senador yan. Trabaho niya yan. Gusto niya yan. Kaya niya hiningi. Pero wag mo sabihin ngayon na may lumabas na raw di umano. Ayon kay Boying, may lumabas ng warrant of arrest. Wag mo sabihin na pagsasapalaran ni Bato yung kanyang sarili. Mismo nga yung Senate pro tempore mo, yung pangalawa sa pinakamataas na tungkulin dyan sa Senado, nagtago. Nung panahon, anong katwiran na Ping Lacson nun? Hindi siya makakakuha ng katarungan hanggang si Gloria Macapagal Arroyo ang nakaupo. Same lang. Di po ba? Okay, kaya wag nyo pong palabasin. Katulad po ng pinapalabas nito ng mga reporter ngayon. Tignan po ninyo Ito po ang mga walang kwentang reporter sa Pilipinas.
reporter or journalist. Si Igan. Arnold Clavio. Ito po ang sinabi ni Arnold Clavio tungkol po rito kay Bato. Hindi na naman nakadalo sa Senado para sa deliberasyon sa pambansang budget si Senator Ronald De La Rosa. Ito ay sa kabila ng kanyang tungkuling ipagtanggol ang pondo ng Department of National Defense para sa 2026. Si De La Rosa ay wala sa sesyon ng Senado simula noong Nobyembre 10. Ang kanyang pagliban ay kaugnay umano'y napabalitang pag-issue ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. Itinanggi na ito ng ICC. Malinaw na ito ay maituturing na dereliction of duty o pag-abandona ng iyong tungkulin. Nakakahiyang malaman na ang buwan ng sweldo ng isang senador, hindi, no? Sinita pati yung buwan ng sweldo, no? Una, sinasabi niya, dereliction of duty. Alam mo, Arnold Clavio, ikaw ba hindi ka naniniwala kay Boying? Ako po, naniniwala ako kay Boying. Na pag sinabi ni Boying na merong warrant of arrest, totoo yun. Ha? Mas mabuti na yung nag-iingat si Senator Bato. Ngayon, ikaw Arnold Clavio, ang tapang-tapang mo magsalita. Ano ba ang posisyon mo sa pagkakakulong ni Tatay Digong? Hindi ba okay lang sa'yo? Bakit mo pinalalabas si Senator Bato? Kasi okay lang sa'yo na makulong si Senator Bato. Hindi ka naman tumutol dyan sa pagkakahuli kay Tatay Digong. Yan yung problema nitong mga reporter at ng mga media natin, no? Anti-Duterte sila. 90% ng mga taga-media anti-Duterte. Kaya hindi kayo parehas eh. Hindi nyo ba naisip? Walang kumu-question sa inyo hanggang ngayon. Walang kumu-question sa inyo na illegal yung pagkakatakip kay Tatay Digong. At illegal na nga, gusto pa rin ninyong ulitin pa kay Senator Bato. Sasabihin na, sige tuloy natin. Nakakayang malaman ang buwan ng sweldo ng isang senador sa Pilipinas ay nasa hanay na 293 hanggang 334. Gawin mo ng 400,000. May masama po ba sa ginawa ni Senator Bato na proteksyonan niya yung sarili? Kaya mo bang proteksyonan si Senator Bato sa pagpapadakip ng mga Pilipino para dalhin sa ibang bansa? Hindi nyo naman kaya yan, mga taga-media. O isa pa kayo sa dahilan? Yan yung problema eh. Sa ordinaryong empleyado, wala na po yung mga ordinaryong empleyado. Si Tatay Digong pinadakip eh. Napalaya mo ba, Arnold Clavio? Hindi to usapin ng dereliction of duty. Usapin po to na yung mga tao sa gobyerno hindi kumikilala ng due process sa mga Pilipino. Very willing yung mga tao na to na ipadakip. Termino ng mga Duterte, kidnapin at ipadala sa ibang bansa para doon makulong. Kung sa tingin mo, Clavio, tama yan, tamang magpakita si Bato. Pero sa kung tingin mo, mali, na kinikidnap ang Pilipino para ipakulong sa ibang bansa, dapat kang sumuporta kay Bato. Sa ordinaryo empleyado, ang pag-abandona, hindi totoo yan. Hindi niya inaabandona yung kanyang pagtatrabaho. Ang ginagawa nyo, kayo nag-aabandona sa trabaho nyo. Mga media, inaabandona ninyo yung trabaho nyo. Ano ba yung media? Dapat ang media walang pinapanigan, walang kinakampihan. Pawang, katotohanan lang na GMA yan. Pero anong ginagawa nyo? Araw-araw. Araw-araw nyong binabanatan yung mga Duterte. Ayon sa Artikulo 6, Section 16 ng Constitution ng 1987, ang dalawang kapulungan ng Kongreso ay maaari lamang suspindihin o patalsikin ng kani-kanilang miyembro na may pagsang-ayon. Inano mo pa yung Constitution. Ang tanong ko sa iyo, Clavio, total binanggit mo yung Constitution. Nakalagay ba sa Constitution na pag ang isang Pilipino nagkasala sa Pilipinas at eto kung nagkasala,
ang Pilipino gumawa ng kasalanan sa Pilipinas at ang nagawa niya ng kasalanan ay mga Pilipino. Nakalagay ba sa konstitusyon ng Pilipinas na dapat siyang ikulong sa ibang bansa? Wala. Ang lakas ng loob niyong magbanggit ng konstitusyon. May mga two-thirds ka pa nalalaman. Ang usapin kay Senator Bato, ilang beses na ba naging senador si Senator Bato? This is his second term. Yung unang termino ba ni Senator Bato, pala-absent siya? Ay, hindi. So, hindi siya pala-absent. Ibig sabihin, kaya siya uma-absent ngayon, ito ang ayaw mong sabihin, Arnold Clavio at ng mga media, hindi dahil siya ay pala-absent. Kung hindi, may tangkang pangingidnap sa kanya. Buti pa kaming mga vlogger eh. Pinapakita namin ng parehas. Hindi naman parehas. May kinikilingan ako eh. At least, na ipapakita namin yung other side. Kayo talagang, ang pinapakita nyo lang, lumalabag si Bato dahil hindi siya nakaka-attend ng session. Paano naman yung tangkang kidnapin siya? Wala lang sa inyo? Oh, wala lang pala sa inyo eh. Yung paglabag naman sa kanyang karapatan, wala lang sa inyo. Sanay na tayo riyan, Amik. Kaya kayo mga viewers ni Badong, tiyaga-tiyaga lang po kayo sa paghanap. Kasi kung notification pa po ang hinihintay ninyo, mahirapan na po tayong sa notification. Lagi po tayong hindi ninonotify. Okay, tuloy na po natin ang ating talakayan. Dito na po tayo sa kay Chis Escudero. Ito simple lang po Tinearch po natin si Google. Maganda na ngayon si Google. Ano na siya? May AI na sa Gemini. Okay, tinanong ko kay Google, ano ba yung provision ng batas tungkol po ng saligang batas ay sa batas natin, anong provision yung posibleng nilabag ni Chis Escudero? Okay. Ito po yun. The provision of law in the Philippines that prohibits government contractors. Yung mga contractor po na may kontrata sa gobyerno, tawag po dyan, government contractors, from donating to candidates is Section 95C of the Omnibus Election Code, Batas Pambansa bilang 881. Specifically, Section 95 states that no contribution for purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly by 1. Natural and juridical persons. Ano po yung natural? Yun pong tao. Juridical, yung pong korporasyon. Yan. Who hold contracts or subcontracts to supply the government or any of its division, subdivision, or instrumentalities with goods or services or to perform construction or other works. Ayan. A violation of this provision is considered an election offense, which carries penalties including 1 to 6 years of imprisonment, disqualification from holding public office, and loss of voting rights. Candidates, yan po yung sa nag-contribute. Candidates who knowingly accept such unlawful contributions may also face charges. Okay. Sa atin pong mga mahihirap, simple lang po ang batas eh. Simple lang po yung batas sa atin. Pag sinabi ng batas na bawal magnakaw, pag nagnakaw ka, kulong ka. Pag sinabi ng batas na bawal kang pumatay ng tao, pag pumatay ka ng tao, kulong ka. Pag sinabi ng batas na bawal ka magtinda ng droga, pag nagtinda ka ng droga, kulong ka. Pero sa mayayaman, komplikado po eh. Kung gaano po karami ang abogado sa Pilipinas, ganun din po ang interpretasyon ng batas.
Ito po, simple lang po ang sinasabi ng batas. Kung ikaw ay may kontrata sa gobyerno, kontraktor ka, bawal kang magbigay ng donasyon sa mga tumatakbong kandidato. Bawal kang magbigay ng donasyon sa mga kandidato o sa mga, lalo na sa mga tao sa gobyerno. Bakit po? Kasi ikaw ay indirectly or directly humihingi ng pabor. Magbibigyan ka ng pabor. Ang linaw po, yung pag sinabi pong political activity, ano ba yung political activity? Pag tumatakbo ka sa eleksyon, political activity yun. Pwede po bang mag-donate sa mga kandidato? Opo naman. Huwag nyo sabihin na gumagasto sila ng 100,000,000 tapos sariling bulsa nila. Hindi po. Mula po yan sa kontribusyon ng mga mayayamang tao. O ngayon po, umamin po si Chis Escudero, 30 million kinontribute sa kanya. Ng isang kontraktor. Paano po na-absuelto? Di po ba? Di ba sa ating mga mahihirap, simple lang ang batas. Pag sinabing bawal yan at ginawa mo yan, kulong ka. Pag sinabing bawal yan at ginawa mo yan, kung ano yung parusa doon na nakalagay, yun ang ipaparusa sa'yo. Kadalasan nga, pag wala ka pang abogado, 10 taon lang yung dapat tinatakbo mo. Kunwari, 1 to 6 years. Yung buong 6 years, natapos mo na, may dagdag pa minsan. Hindi po yung conflict of interest eh. Bawal po talaga. Bawal po talaga na kontraktor ka. Bakit po? Mapapaboran ka eh. Mawawala po yung bidding. Kung ikaw po ay kontraktor dyan sa probinsya na yan, magbibidding ka, nag-contribute ka kay governor. Putya, malamang ikaw na laging manalo dyan. Kasi ang laki ng kontribusyon mo, tatanaw ng utang na loob. Mawawala na po yung fair competition. Ganun po yan eh. Bakit po nakalusot? Yun din nga po eh. Iba talaga mag-interpret ng batas ang mga mayayaman. Pag mayayaman po at may magaling kang abogado, pati po yung batas na i-interpret nyo na depende. Di ba sa atin? Ang tanong, tumanggap ba ng 30 million si Chis Escudero? Tumanggap. Yung bang tinanggap niya, kontraktor. Di bawal yun. Simple. Hindi naman utak mahirap yung batas eh. Doon po yung sinasabi natin, no? Itong mga mayayaman na to, lalo na tong mga gumagawa ng batas, hindi po sila gagawa ng batas na hindi po nila nalulusutan. Kaya ibig sabihin, gumawa tayo ng batas para dyan. Yan yung sinasabi ni Cayetano minsan eh. Di ba? Gagawa ka ng batas para malutas mo yung isang problema. Putya, hindi nyo pa na ipapasa yung batas. Nalusutan na yan. Mayroon silang laging loopholes dun sa batas na ginagawa nila para alam nilang lusutan. Kaya ang nabibitag lang ng mga batas sa Pilipinas, panay mga mahihirap. Sorina Jabala, ang sabi pong kontraktor, nakikipagkontrata ka po sa gobyerno. Yung po nag-donate ba kay Chis Escudero, kontraktor po siya, may kontrata sa gobyerno, meron po. Di bawal nga. Hindi po, may iba silang interpretasyon eh. Meron sila, ito tignan nyo, hindi natin napansin to pero binasa ko to. Ito po yung lusot nila dito eh. Natural and juridical. Di ba pinaliwanag ko kanina? Ang halimbawa po na natural, kayo, ikaw tao ka, kontraktor ka. Ikaw mag-isa, kontraktor. Yung juridical, kumpanya, korporasyon. Ang kontraktor, korporasyon. So etong nag-donate kay Chis Escudero ay may korporasyon.
Yung korporasyon, hindi siya yung nakakontrata, hindi yung kantao. Yung korporasyon niya yung nakakontrata sa gobyerno. So, ano po ang palusot dito? Kahit kontraktor ka sa gobyerno, ang nag-donate daw, dinonate niya naman pera mula sa kanyang personal. Hindi po mula sa korporasyon. Sabi ko, naloko na. Ang may-ari po ng korporasyon, tao. Yung tao pwedeng mag-donate. Yung korporasyon hindi pwedeng mag-donate. Di ba po? Pinubulan nyo lang yung batas. So kung ikaw may-ari ka ng kumpanya, pwede ka mag-donate personal. Huwag mo lang gamitin yung kumpanya. Anak ng tinapay, oo. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Ang nangyari, ang sabi ng COMELEC, nag-donate siya sa kanyang personal capacity. Hindi naman siya nag-donate na kinuha niya sa kumpanya na yung kumpanya kontraktor. Nag-donate siya, hindi niya ginamit yung kumpanya ang nag-donate. Siya mismo. Sino ba may-ari ng kumpanya? Siya din. Ibig sabihin, yung iniiwasan ng batas na ito, nalusutan na nila. Ang iniiwasan po ng batas para po hindi magkaroon ng advantage ka sa bidding. Kasi maraming kontraktor, bidding po eh. Pero kung nagbigay ka ng malaking kontribusyon, malamang mapaboran ka ni gobernur. Hindi po. Ang kontraktor naman yung kumpanya ko eh. Ako ang nagbigay, hindi naman yung kumpanya. Nakikita nyo po kung paano po makalusot ang mga mayayaman sa batas? Kaya po nilang lusutan lahat po ng uri ng batas sa Pilipinas. Nagawa po nila yan. Kaya po marirealize po ninyo, oo nga no. Dito po, nakita ko na yan sa ABS-CBN eh. Nakita ko na po yan eh. Yung nung nagkaroon po ng sa ABS-CBN. Kaya nagko-contribute yung mga oligarko sa mga politiko kasi nagagawan sila ng batas na pumapabor sa kanila. Hindi po kinakailangan magnakaw ng mga oligarko. Yung batas na ginagawa ng mga politikong niluklok nila dyan, pumapabor sa kanila. Yun po yun. Akala nyo, teka muna. Akala natin nung una, wag nyong iboboto yung mga politiko na bumibili ng boto. Kasi babawiin yan sa inyo. Paano yung mga natalo? Paano makakabawi? Hindi po. Lahat po yan campaign contribution. Kung ikaw po, oligarko, kaya ano sinasabi ni Miriam? Pag ikaw na top 3, bumabaha ang pondo sa anong tawag dyan? Survey. Pag top 3 ka, baha ang pondo sa'yo. Hindi ka mamumblema sa pondo. Kaya si Tatay Digong namumblema nung una sa pondo. Kasi wala siya sa top 3. Di ba galing siya sa baba? Kailan siya napunta? Nung umakyat na si Tatay Digong, doon na sa kanya nag-contribute yung mga oligarko. Ano ginawa ni Tatay Digong? Kawawa naman ako lang ang walang komersyal. Nagbigay siya ng pera sa ABS-CBN para magpalabas ng komersyal niya dahil kawawa naman daw siya. Wala siyang komersyal. Hindi pinalabas ng ABS-CBN. Ayan po, mga kapatid, sa totoo lang po, ganyan po ang batas sa Pilipinas. Sino po yung gumagawa ng batas? Ito pong mga binibigyan ng mga mayayaman, ng mga oligarko, ng campaign contribution. Kaya po yung iba, nagtataka kayo. Bakit takbo ng takbo, lagi naman talo?
Bakit may mga tao takbo ng takbo ting presidential election, tatakbo na naman yan. Takbo na ng takbo. Lagi naman talo to. Bakit takbo ng takbo? Eh putya, ginawa pong pagkakakitaan yung pagtakbo. Kanino ko natutunan yan na pwede kang kumita pag tumatakbo ka? Kay Yorme. Ano sabi ni Yorme? Natirahan siya ng 50 million eh. Ibinayad niya lang ng tax. Kanya na. Sabi ko, putya. Ha? Kaya pala si Lenny. Si Lenny second lang eh. Pagkatapos matalo ni Lenny, nag-tour around the world, di ba? Kung saan mo nakikita si Lenny. Ha? Second lang yun. Tinambakan ng kalaban yun at very willing pa rin. Ang mga deklarasyon ni Lenny, parang nanalo siya eh, no? Panalo ka pa. Para ka na ring nanalo. Ayan siguro ang hangad ni Hontiveros. Alam nilang hindi sila mananalo kay BP Sara eh, pero ang hangad lang ni Hontiveros, siya lang ang maging pambato. Pambato ng mga dilawan at kakamping. Ha? Ang gagaling po. Sabi ko, bilib ako sa mga ano. Bilib po. Kasi, tignan nyo, pag may eleksyon po, pwede kang manghingi ng campaign contribution eh. Pag walang eleksyon, puta, mahiya ka naman manghingi. Bakit ka manghingi? Eh, wala na, hindi ka naman tumatakbo. Kaya po pala, may mga tao na kahit talo, takbo ng takbo. Kasi, legal silang makakapanghingi ng campaign contribution. Kaya meron kayo makikita na natalo na, masaya pa, nag-world tour pa. Nag-world tour pa eh. At tatakbo na naman uli para ituloy ang mga pangarap nila. Imagine it. Diba, sarap buhay, no? Utak lang yan. Utakan lang. Kaya may imagine mo eh, no? Absuelto. O, eto po ang puna ko rito sa mga to, no? May mga linyahan po kasi na ganito. Pagdating po rito kay Chis Escudero, nagugulat pa rin po ako. Itatama lang po natin ito. Yan ha. Chis committed the crime against us pinks. Sila mga pink to. Over his action and for shielding the impeachment case of Sara Duterte is maybe cleared from COMELEC but not with us electorate. Let's see if the so-called massive DDS can do, etc., etc. Can do big to his quest for higher ops in 2028. Okay. Ang banat sa kanya ng mga kakampings, tignan natin kung ikaw ay maipapanalo ng mga Duterte. Alam niyo po, sarap pag-untog yung mga ulo nito. Hindi po Duterte si Chis Escudero. Kaya po niya pinapaboran si BP Sara. Nakita niya po na zero kayo. Wala pong nanalo sa alyansa dun sa Mindanao. Nakita niya po na malaking bahagi. Kaya nga mas wais sa inyo si Chis Escudero eh. Siya Senate President nun. Hindi nyo ba napuna? Tiwalang-tiwala kayo sa kanya na akala nyo pinadadama lang kayo ni Chis Escudero. Pinadadama lang ni Chis Escudero yung mga Duterte. Tiwalang-tiwala kayo na dilaw si Chis Escudero. Ang sinusunod ni Chis, yung kanya, yan po, manggang-mangga yan si Chis Escudero. Ang ibig nyo sabihin si Chis Escudero, DDS, ayan na naman kayo eh. Dilawan yan, kakamping nyo yan. Dilawan yan, kakamping yan. Kaya lang, mas umiiral sa kanya yung pagiging mangga niya. Pinakita po ng 2025. Kaya ang gimmick ni Chis Escudero,
Hinintay niya munang matapos yung eleksyon, titignan niya yung resulta. At nakita niya, putya ang trend, kung tatakbo pa siya sa 2028 bilang senador, mahirap kalabanin yung mga Duterte. Hindi ka mananalo sa Mindanao, hindi ka mananalo sa maraming parte ng Visayas, lalo na ngayon. Yung Cebu, ano nangyari sa Cebu? Galit yung mga taga Cebu. Hindi kayo mananalo sa Cebu at sa Mindanao at sa malaking bahagi ng Visayas. Tapos dito sa NCR, hindi rin kayo mananalo kay Sara Duterte. Manggagamit din yan si Chis, pero okay lang sa amin kasi pumabor sa amin yung aksyon niya. Pumabor kay BP Sara eh. Ganun lang talaga ang buhay. O ngayon, ano na yung sasabihin ko? Kaya wag nyo po sabihin, DDS kayo ng DDS. Dilawan yan, bumaliktad lang sa inyo dahil wala namang boto kayo. Wala namang kayong bilang, hindi nyo naman kaya magpanalo. Salamat kay George lang. Last topic na po natin. Ito pong si... actually, hindi na natin topic to eh. Tapos na tayo, kaya lang ididiin ko lang ng konti ito. Meron po kasi rito, di ba? Ano lang po natin, no? Sabi po ni BBM, nilapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakansilain daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Bina-blackmail daw si President Marcos. Ito naman po ang sagot ni Attorney Roy Rondain. Completely untrue. I have not spoken with anyone from the government to negotiate the stoppage of the videos for the passport. So, hindi po totoo na nang ba-blackmail sila kapalit ng tigil yung video, kapalit ng wag nyong suspindehin yung passport. Mr. President, na marami po kami nababalitaan. Nanonood po kami ng mga TV Patrol, 24 oras. Marami pong balita dyan. Maliliit na tao lang po to. Bina-blackmail po. Karamihan po ng mga bina-blackmail. Yung mga, ang tawag nga, sextortion eh, di ba? Dating karelasyon, binidyo yung kanilang ginagawa. Tapos, bina-blackmail siya. Sige, pag hindi ka sumama sa akin, i-upload ko to sa Facebook. Sa takot po ng mga bina-blackmail, nagpapatuloy po na ayaw na nila, pero ayaw niyang yun po maliwanag na pamba-blackmail. Pero napupuno po yung bina-blackmail. Nagsusumbong po sa otoridad at ginagawan po ng paraan para ma-entrap yun ng blackmail. Mr. President, you are the President of the Republic of the Philippines. Kayo po ang pinakamakapangyarihang tao. Ang hirap pong tanggapin sa aming mga pangkaraniwang tao na yung pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas kayang i-blackmail ng isang abogado. Mr. President, yung pangkaraniwan nga na tendera sa karinderya, bukas 24 oras. Sinasabi niya na hindi niya siya pumapayag na i-blackmail. Nagsusumbong pa sa otoridad. Nahuhuli yung nang ba-blackmail. Kayo po, pinakamakapangyarihan tao. Huwag niyo pong sabihin sa amin na hindi niyo po kayang ipatakip yung nang ba-blackmail sa inyo. Ano po ang sinasabi? Ang sasabihin po natin na mismong presidente nagagawa ng krimen. Krimen po ang pambla-blackmail. Di po ba? Huwag niyo pong sabihin sa amin na yung pinakamataas, pinakamakapangyarihan tao sa Pilipinas kayang i-blackmail ng isang abogado ng sinasabi niyong kriminal na sinungaling. Tanong lang po, Mr. President, bakit po kayo pumapayag na ginagawan kayo ng krimen? Gusto niyo po bang maniwala kami na kayo po'y ginagawa ng krimen ng isang abogado ng sinasabi niyong kriminal at